World War II, 1944, Ardennes, France. Naghahanda ang mga American soldiers sa isang unit para sa isang labanan. May nakikita silang dumarating na mga kaalyadong sundalo sa likod nila. May mga kasama silang tangke at iba pang American vehicles. Hindi na lang nila ito pinansin at nagpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Nagulat na lang sila nang bigla silang paputukan ng grupong kararating lang. Hindi nila maipaliwanag ang nangyayari pero wala silang ibang magawa kundi lumaban. Maya-maya pa ay na-realize na nila na mga German soldiers pala ang dumating at nakasuot silang lahat ng American uniforms. Pati ang kanilang mga sasakyang ginagamit ay mula sa military ng Estados Unidos. Paano ito nangyari? Sa videong ito pag-uusapan natin ang Operation Greif at kung paano ito nabisto ng Allies. Noong June 1944, sumugod ang Allied Forces ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Normandy, France, isang teritoryo na hawak ng mga Nazis sa mga panahong iyon. Sa mga sumunod na buwan, nabawi nila ang kontrol sa Belgium at kalahati ng Netherlands mula sa mga Nazis. Unti-unti nang natatalo ang Germany sa giyera, kaya may naisip na plano ang kanilang notorious na pinuno na si Adolf Hitler para maagapan ito. Dahil malaking bahagi na ng Europa ang nakuha ng Allied Forces, nahahati na din ang kanilang hukbo sa iba't ibang sulok nito. Naisipan ni Hitler na magpadala ng isang grupo papunta sa enemy lines at kunin ang kontrol sa siyudad ng Antwerp sa Ardennes region at sa napaka-importanting port nito. Importante ang port ng Antwerp dahil dito ipinapadala ng mga Allied Forces ang supplies na gagamitin ng mga nasa front lines para sa labanan. Kung makukuha ito ng mga Nazis, mahihirapan ng Allied Forces na panatilihin ang kanilang pagsugod sa mga teritoryo ng Nazis dahil magiging kulang na ang supplies nila. Pero hindi ito magiging madali. Kailangan muna atakihin ng hukbo ni Hitler ang mga tulay ng Meuse River at kunin ang kontrol nito. Ang Meuse River ay isang malaking European river na dumadaloy sa mga parte ng France at Belgium. Sa mga panahong iyon, kailangan nilang dumaan dito bago pa makapunta sa siyudad ng Antwerp. Ang tanong ngayon, paano tatawid ang hukbo ni Hitler papuntang enemy lines nang hindi inaatake ng mga kalaban? Dito na nabuo ang Operation Greif o Operation Griffin. Ang Operation Greif ay isang secret Nazi operation kung saan isang military unit ang magpapanggap bilang US soldiers at tatawid sa kampo ng mga kalaban upang manggulo sa kanilang mga operations at kunin muli ang kontrol sa mga piling parte ng France. Sa sobrang confidential ng misyong ito, maraming German officials ang walang alam sa planong ito ni Hitler. Magkakaroon ng iba't ibang misyon ng mga miyembro ng operasyon. Marami sa kanila ang makikipaglabanan sa mga allies upang makuha ang mga importanteng Meuse River bridges. May ilan naman sa grupo na gagawa ng mga sabotage missions. Bobombahin nila ang ilang mga kampo ng allies upang pasabugin ang mga ammunition supplies nito. Iibahin din nila ang mga road signs at mine warnings upang madisgrasya ang mga allies. Higit sa lahat, sisirahin nila ang communication lines ng mga allies at magkakalat ng mga peking orders para lalo pa silang magkagulo. Siyempre, may reconnaissance group din ang Operation Greif. Naatasan silang tingnan ang estado ng kampo ng mga allies at pag-aralan ang mga galaw nito. Sa kabuuan, kukunin nila ang lahat ng impormasyon na pwede nilang makuha upang magamit ito ng Nazi Party para manalo sa giyera. Sa konsepto pa lang ng Operation Greif, hindi mo may pagkakaila na magiging mahirap at delikado ito. Sa katunayan, maraming high-ranking officials mula sa Nazi Army ang hindi bumilib sa potensyal ng operasyon. Kaya naman, siniguro ni Hitler na piliin ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang sundalo sa kanyang hukbo upang mamuno sa operasyon, ang notorious na SS Commando na si Lieutenant Colonel Otto Skorzeny. Sa mga panahong iyon, si Skorzeny ay isa sa pinakadelikadong tao sa buong Europa. Ipinanganak siya sa bansang Austria at sa postura pa lang ay talaga namang kamangha-mangha na ito. May taas siyang 6 feet at may malaking peklat sa muka. Ito ang dahilan kung bakit binansagan siyang Scarface. Bukod sa kanyang panlabas na anyo, mas nakilala si Skorzeny dahil sa kanyang resume pagdating sa matinding mga misyon. Kabilang siya sa grupo na nag-rescue kay Italian Prime Minister Benito Mussolini noong 1943 mula sa kamay ng mga kalaban. Sa katunayan, nang ipinatawag siya ni Hitler para sa Operation Greif noong October 1944, kakatapos lang niyang magtagumpay bilang supervisor sa isa pang high-level mission. Kinidnap ng kanyang grupo ang anak ng isang admiral sa Hungary na siya namang nakapagretiro sa regent nito.
Si Skorzeny ang mamumuno sa Panzer Command 150 na siyang aatake sa loob ng enemy lines, dala ang ilang German soldiers na magpapanggap na American soldiers. Noong October 25, 1944, pinatawag ni Skorzeny ang lahat ng Nazi soldiers na may kaunting kaalaman sa wikang Ingles. Sa mga sumunod na buwan, nanatili sa isang training camp ang mga volunteers kung saan araw-araw silang nag-ensayo para sa misyon at nag-aral tungkol sa American culture. Pinag-aralan nila ang mannerisms ng mga Amerikanong sundalo, pati na rin ang military slangs na madalas nilang ginagamit. Ayon sa isang 21-year-old recruit ng Operation Greif, madalas silang nanonood ng mga American war movies upang matuto sila kung paano gumalaw at magsalita ang isang Amerikanong sundalo. Nag-training din ang mga recruits ng sabotage at demolition tactics. Pero sa kasamaang palad, hindi masyadong maganda ang kinalabasan ng training. Mula sa 2,500 volunteers ng operation, 10 lang sa kanila ang naging fluent sa English language na may kasama pang American accent at 400 lang ang kayang magsalita ng basic English. Upang mahasa ang mga marunong ng basic English, pinapunta sila sa mga concentration camps kung saan binigyan sila ng pagkakataon na makipag-usap ng purong English sa mga Amerikano doon. Para naman sa mga German soldiers na talagang fluent sa English, inilagay sila sa isang special group kung saan naatasan sila mag-infiltrate sa loob ng enemy lines. Isa sa mga pinaka-importanting parte ng Operation Greif ay ang props na dadalhin nila. Dapat magsama sila ng American vehicles at magsuot ng American uniforms upang magtagumpay ang kanilang pagpapanggap. Para sa operasyon, plano nilang maglabas ng 20 tanks, 30 armored cars at 300 jeeps. Ipinaalam ni Skorzeny sa iba't ibang units ng Nazi Army ang pagkolekta ng iba't ibang American vehicles. Pero hindi ipinaalam ni Skorzeny kung para saan ito dahil iniutos ni Hitler na isikreto ang paghahanda para sa operasyon. Sa katunayan, marami sa mga volunteers ng operasyon ang walang alam sa kanilang totoong misyon hanggang sa sumabak na sila. Sa huli, konting American vehicles lang ang kanilang nakolekta mula sa kanilang iba't ibang units. 2 tangke lang ang nakuha nila, 4 na armored cars at 30 jeeps. Kulang ang kanilang escort na vehicles pero ipinagpatuloy pa rin nila ang operasyon. Kumuha na lang sila ng mga German vehicles at pininturahan ng mga ito upang magmukhang American vehicles. Hindi lang ito ang problema na nakasalubong ng operasyon. Ang pagpapanggap bilang enemy soldiers ay mahigpit na ipinagbabawal ng Geneva Convention. Kaya naman, marami sa mga American captives ng Nazi ang hindi pumayag na ibigay ang kanilang mga uniforme at maraming Nazi soldiers din ang hindi tumulong para makuha ang mga kinakailangang uniforms para sa operations. Gayunpaman, tuloy pa rin ang operation. Upang malaman ng mga sundalo kung sino ang mga kaalyado nila, may nakalagay na dilaw na tatsulok sa likod ng kanilang tangke. Nakaposisyon din ang baril ng kanilang tangke sa isang 9 o'clock position. Ito ang mga palatandaan na ang grupo ay German soldiers na nagpapanggap bilang American soldiers. Para naman sa kanilang suot, naka-American uniform sila pero may suot silang blue scarves para makilala nila ang isa't isa. Noong una pa lang ay nabigyan na ng ideya ang Allies sa kakaibang plano ng Germans. Ito ay matapos malaman nila noong November 30 ang tungkol sa isang order mula sa Secret Commando Operations ng Nazi kung saan naghahanap ito ng mga volunteers na magaling mag-Ingles. Naisip ng Allies na posible itong ginawa ng mga Germans upang magpanggap na American soldiers. Pero dahil madali lang nila itong nalaman at parang hindi ito kapanipaniwala, binaliwala lang nila ito. December 16, 1944. Sumugod na ang Panzer 150 papunta sa enemy lines. Matagumpay silang nakatawid papunta sa mga teritoryong hawak ng Allies sa Ardennes region. Nasorpresa ang 2 Allied military units sa kanilang pag-atake dahil hindi nila inaasahan na sa loob mismo ng kanilang mga teritoryo manggagaling ang kalaban. Dahil sa pangyayari, napagtanto ng mga Allies na baka nga totoo ang pag-infiltrate ng German soldiers sa kanilang kampo. Pero, kinabukasan, isang American jeep na may sakay na 4 na sundalo ang pinahinto sa isang Allied checkpoint na malapit sa isang bridge nang hindi nila masabi ang tamang password para sa mga Allied soldiers. Tunog Amerikano ang mga sundalo at nakasuot din ito ng American uniforms pero wala silang maipakitang credentials upang mapatunayan na American soldiers nga sila. Agad na pinababa ang 4 na sundalo at sinuri ang kanilang jeep. Doon na nahanap ang dala nilang concealed explosives, pistols, mga contraband money at swastika emblems. Agad na in-interrogate ng mga Allies ang 4 na sundalo hanggang sa umamin na sila ay undercover German soldiers na nagpapanggap na sundalong Amerikano. Sa mga sumunod na araw,
dumaan sa interrogations ang mga nahuling German soldiers. Pinaniwala ng 4 na sundalo na marami pang kagaya nila na nakakalat sa iba't ibang parte ng France. Higit sa lahat, pinaniwala nila ang Allied forces na inatasan sila ni Skorzeny na i-assassinate ang commanding general ng Amerikanong hukbo na si Dwight D. Eisenhower. Kahit hindi ito totoo, naniwala ang Allied forces sa mga sinabi ng nahuling German soldiers. Ito ay dahil na rin may nahuling grupo ng mga kalaban ang US 106th Infantry Division malapit sa Hecuside at nakuha mula sa kanila ang isang dokumento na may detalye ng mga planong deception tactics ng Operation Greif. Mas lumakas pa ang kutob nila dahil kilala nila si Skorzeny at kung anong klaseng sundalo ito. Sumikat ito bilang pinuno ng Operation Oak, ang napakahirap na misyon na tagumpay na nakarescue sa Italian dictator na si Benito Mussolini. Agad na dinagdagan nila ang security ni Eisenhower at nilagay ito sa isolated confinement upang walang makalapit sa general. Sa katunayan, sa takot ng mga Americans, isang sundalo na kahawig ni Eisenhower sa pangalang Lieutenant Colonel Baldwin B. Smith ang pumalit sa kanya sa mata ng publiko upang i-bait ang assassination attempt ng mga Nazis. Pero syempre, hindi ito nangyari. Mas sinigpitan pa ng US forces ang kanilang security measures. Nagtayo sila ng maraming roadblocks at checkpoints sa bawat kalsada na pwede nilang malagyan. Nag-compile din ang US forces ng mga tanong na sa tingin nila ay ang mga totoong US Army lang ang makakasagot. Kadalasan sa mga tanong na ito ay nakapokus sa state capitals sa US, movie stars, baseball players, politics, at ilan pang mga tanong tungkol sa US culture. Sa hirap ng mga tanong na ito, isang American soldier ang pinababa sa kanyang sasakyan at in-interrogate nang hindi niya na nasagot ng tama ang tanong tungkol sa Chicago Cubs baseball team. Pero ang pinaka-naapektuhan sa paghihigpit ng security ng Allied forces ay ang mga British soldiers na walang masyadong alam sa American culture. Sa katunayan, marami sa kanila ang na-interrogate dahil dito. Isa sa mga ito ay ang British Brigadier General na si Bruce Clark na tinanong tungkol sa American baseball team na Chicago Cubs. Nang hindi ito makasagot ng tama, nakulong pa siya ng 4 na oras bago mapatunayan ang kanyang identity. Kung ganito ang nangyari sa Allied soldiers, paano pa makakalusot ang mga German soldiers na nagpapanggap? Sa huli, ang paranoia na naramdaman ng Allies ay nakatulong pa sa kanilang depensa laban sa Operation Greif. Sa kabuuan, 44 na German soldiers na may suot na US uniforms at nagpanggap na US military ang pinadala papasok sa enemy lines. Subalit 8 lang sa mga sundalong ito ang tagumpay na nakabalik kay Skorzeny. Maliban sa mahigpit na security measures ng Allies, isa ring dahilan ng pagkasawi ng operation ay ang limited resources ng Germans upang tagumpay na magpanggap, lalo na pagdating sa kanilang US uniforms. Sa katunayan, sa isang engkwentro sa Baugnez Crossroad, madali lang napagtanto ng American 120th Infantry Regiment na ang mga American assault guns sa harap nila ay mga nagpapanggap na Germans. Agad nilang dinispatcha ang mga ito kasama na ang dala nilang 11 sasakyan. Pagdating ng November 19th, pinadala ni Skorzeny ang huling grupo ng German soldiers para isagawa ang Operation Greif at pagkatapos noon ay inihinto na niya ito. Napagtanto na niya na hindi na ito gagana sa mga Allies dahil nawala na ang element of surprise. Alam na ng Allies ang tungkol sa operations at masyadong mahigpit ang mga security measures nito upang makalusot ang mga Germans. Ang Operation Greif ay isa sa pinakahuling desperate attempts ni Adolf Hitler upang manalo ang kanyang hukbo noong World War II. Natalo man ng Panzer 150 unit ng operasyon, nagtagumpay naman itong maghasik ng kaguluhan sa mga kampo ng mga kalaban. Ano sa tingin mo? Pwede bang ituring na tagumpay ang Operation Greif? Bakit? Nagustuhan mo ba ang kwento namin ngayon? Ano ang mga bagong kaalaman na napulot mo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.